Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1881. Kay Gerald, karapat-dapat silang mamatay. Sa halip na hayaang sila ay dumating at magdulot ng gulo, mas gugustuhin ni Gerald na alisin sila ng maaga. Sa ganoong paraan, maiiwasan niyang makarating sa mas malaking kaguluhan. Matapos tumitig sa kanila ng ilang segundo, inilabas ni Gerald ang Fangratum Rune. Sa isang matatag na alon ng Fangratum Rune, pinuksa ni Gerald ang mga kaluluwa ng dalawang iyon. Ang mga taong katulad nila ay hindi kwalipikado na muling mabuhay. Dapat lang silang maging wala. Matapos ang pagharap sa bagay na ito, umalis kaagad si Gerald. Alam ni Gerald na sa susunod na umaga, ang pagkamatay ng ulo ng Horcrux Gang ay maiuulat sa bawat channel ng balita at ang balita ay tiyak na makakagulat sa buong lungsod. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay masisiyahan lamang na makita na ang ulo ng gang ay sa wakas ay pinarusahan para sa kanyang mga masasamang gawa. Pagbalik sa kanyang pwesto, bumalik si Gerald sa kanyang katawan at nakatulog. Kinaumagahan, isang tawag sa telepono ang nagising kay Gerald. Nang gisingin si Gerald, kinuha niya ang kanyang telepono at nakita na ito ay mula kay Harold. Halos mahulaan ni Gerald kung ano ang tawag sa kanya ni Harold. Kailangan niyang tumawag para sa tulong upang malutas ang kaso ng pagpatay sa pinuno ng Horcrux Gang. Matapos magatubili ng ilang segundo, sinagot ni Gerald ang tawag. "Kumusta, Jilly?" Binati ni Gerald si Harold ng may pagod na boses. Tila nadama ni Harold ang tono ni Gerald kaya agad siyang humingi ng patas. "Mr. Gerald, humihingi ako ng tawad sa iyo kaninang madaling araw. Gayunpaman, may kakaibang nangyari sa punong tanggapan ng Horcrux Gang kagabi. Ang pinuno ng gang at isa sa kanyang mga sakop ay namatay. Kakaiba ang kanilang pagkamatay at sinabi ng iba pang mga underlay na wala silang nakitang tao nang nangyari ito. Tulad ng inaasahan, tinawag talaga ni Harold si Gerald patungkol sa mismong kaso. "Oh talaga? Okay, pupunta ako kaagad doon." Nagpanggap na nagulat si Gerald bago pumayag na tumulong. Pagkabitin ay tumayo na si Gerald sa kanyang kama. Nang siya ay lumabas ng kanyang silid, si Ray at ang mga batang babae ay nanunood na ng telebisyon sa sala. Ang balita tungkol sa pagkamatay ng pinuno ng Horcrux Gang ay naiulat sa balita. Pagkalabas ni Gerald, sabay-sabay silang tiningnan ng tatlo. "Bakit mo ako tinitingnan?" Nagtatakang tanong ni Gerald. "Gerald, may kinalaman sa iyo ang usapin ng Horcrux Gang." Tila may naramdaman si Juno at tinanong niya agad ito. "Tama iyan. Ako ito." Nang tanungin, wala nang ibang sasabihin si Gerald at sa gayon pinili niya itong aminin. "Ano? Kapatid na Gerald, ikaw ba talaga ang gumawa nito?" Narinig ang kanyang mga salita, nagtatakang sigaw ni Ray. "Kung hindi ako pumunta sa kanila, pupunta sila at guluhin tayo. Narinig kong pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagtatapos sa amin kaya't gumawa muna ako ng aksyon." Paliwanag ni Gerald sa normal na tono. Naintindihan ni Juno at ng dalawa matapos marinig ang kanyang mga salita. "Tama, Ray, punta tayo ngayon sa punong tanggapan ng Horcrux Gang. Tumawag si Jilly ngayon lang at pinapunta kami doon." Maya-maya pa, sinabi ni Gerald kay Ray. "Ano? Pinakiusapan niya kaming pumunta doon." "Kapatid Gerald, nalaman nila na ikaw na pala." Nagulat si Ray at tumingin kay Gerald ng may duda. "Huwag kang mag-alala. Hindi nila malalaman na ako iyon. Gusto lang nila na tulungan kaming malutas ang kaso. Mas mabuti sa ganitong paraan. Maaari ko lamang maiisip ang isang random na dahilan at sabihin sa kanila iyon. Gayunpaman, hindi nila alam kung paano namin ginagawa ang aming negosyo." Sinabi ni Gerald kay Ray. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni Gerald. Hindi niya kailanman maiiwan ang anumang ebidensya. Bukod si Gerald lamang ang makakayanan ang gayong mga bagay ng walang kamalian. Nasabi na, umalis sina Gerald at Ray sa bahay at nagtungo sa punong tanggapan ng Horcrux Gang. Kabanata 1882. Kapatid Gerald, dapat mong gamitin ang diskarteng pangkaraniwan sa labas ng katawan, tama? Kailan ko matututunan iyon? Sa sasakyan, nagtataka na tanong ni Ray kay Gerald. Nais din niyang malaman ang kasanayang iyon. "Huwag kang magmadali. Malalaman mo ito balang araw, ngunit dapat mo munang pagtuunan ng pansin ang mga pangunahing kaalaman." Lumingon ang ulo ni Gerald at tumingin kay Ray. Ang ilang mga kasanayan ay hindi ganoong kadaling master. Hindi matutong tumakbo ang isa bago siya makalakad. Dumating sila sa punong tanggapan ng Horcrux Gang habang sila ay nag-uusap. Napapalibutan ang lugar na maraming tao sa loob at labas. Talagang masikip. Mayroon ng ilang mga kotse ng Great Council sa harap ng gusali at ang mga inspector ay nagtatrabaho upang mapanatili ang kaayusan sa pinangyarihan.
Tumakad si Gerald kasama si Ray. Ray, huwag ka nang magsabi ng kahit anong bagay kapag nakapasok na tayo. Hawak ko lahat. Mahinang paalala ni Gerald kay Ray habang papasok na sila. Tumango si Ray sa pagkaunawa. Naiintindihan ko, Kuya Gerald. Alam ni Ray ang ibig sabihin ni Gerald. Pagdating nila sa pasukan, pinigilan sila ng mga inspector ng Great Council. Nasaan si Jilly? Hinahanap niya kami. Ako si Gerald Crawford. Sinulyapan ni Gerald ang inspector na hindi pinapayagan silang pumasok at tinanong, sabay na sinabi sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan at pangalan. Nang marinig niya ang pangalan ni Gerald, nagpakita ng sorpresa ang ekspresyon ng mukha sa kanyang mukha. Pasensya ka na, G. Crawford. Matagal ka nang hinihintay ni Jilly. Mabilis na pinapasok sila ng inspector habang nagsasalita siya. Bagaman hindi pa niya nakita si Gerald, narinig na niya ang kanyang pangalan. Hindi niya inaasahan na ang taong nasa harapan niya ay si Gerald Crawford at sa gayon, mabilis siyang gumawa ng paraan at pinapasok sila. Ayaw niyang maantala ang pagsisiyasat dahil hindi niya kayang masisi rito. Dinala ni Gerald si Ray sa loob. Pagdating sa loob, mabilis na lumapit si Harold upang batiin sila. Ginoo Crawford, narito ka rin sa wakas. Sandaling bati ni Harold kay Gerald at dinala sila sa tanawin. Nagkunwari si Gerald na walang alam. Nagpanggap siyang hindi alam ang daan at hinayaan silang pangunahan sila ni Harold. Sa bulwagan, makikita na si Roger at ang peklat na lalaki ay nakahiga sa pool ng kanilang sariling dugo. Anong nangyari? Ko'y nahinalang tanong ni Gerald. Napatay sila sa isang welga. Ayon sa mga underlay, si Roger at ang peklat na lalaki ay binuhat mula sa lupa ng isang hindi nakikita na puwersa. Pagkatapos ang kanilang lalamunan ay biglang tinabas at namatay sila kaagad. Ito ay kakaiba noong sila ay namatay. Ibinahagi ni Harold ang bawat impormasyon na mayroon siya kay Gerald matapos itong marinig ni Gerald, hindi niya ito nakita na nakakagulat man lang. May iba pa bukod dito. Matapos ang isang pagpost, tinanong muli ni Gerald si Harold. Umiling si Harold. Bukod dito, wala nang iba pa. Walang magawa na sagot ni Harold. Sinama ni Gerald si Ray at tumingin sa paligid. Kahit na si Gerald ang gumawa nito, kailangan pa rin niyang magpanggap na sinusubukan niyang malutas ang kaso. Anong laking aura ng sama ng loob? Bigla, naramdaman ni Gerald ang isang napakalakas na aura ng sama ng loob at bulalas niya. Kabanata 1883. Aura ng sama ng loob. Bakit hindi ko naramdaman? Naguguluhang tanong ni Harold. Sumulyap si Gerald kay Harold. Ikaw ay isang ordinaryong tao kaya hindi mo ito maramdaman. Isang simpleng sagot ang ibinigay ni Gerald. Narinig ito, naramdaman ni Harold na medyo walang magawa, iniisip na mas makakabuti kung sinabi ni Gerald sa kanya ng higit na masadi. Si Ray, na nakatayo sa gilid, natagpuan na nakakatawa ito. Gayunpaman si Gerald lamang ang makakakita sa lahat. Naisip ni Ray na nagpapanggap lang si Gerald nang sinabi niya iyon. Gayunpaman, totoo talaga ito. Talagang naramdaman ni Gerald ang isang malakas na aura ng sama ng loob. Hindi naramdaman ni Gerald ang aura na ito kagabi, ngunit ngayon, bigla itong lumitaw. Ito ang tunay na nagulat kay Gerald dahil natitiyak niya na ang aura ay hindi nagmumula sa mga kaluluwa ni Roger at ng taong may peklat. Ito ay dahil ang kanilang mga kaluluwa ay tinanggal ni Gerald gamit ang Fangratum rune kanina. Mukhang may mali sa lugar na ito. Ang isang tao ay dapat na namatay dito at ang katawan ay dapat nandito pa rin sa kung saan. Ginuli, iminumungkahi ko na hanapin mo ang lugar pataas at pababa. Bukod sa mga bangkay ni Roger at sa taong may peklat, dapat pa rin may isang bangkay na nakatago saan man sa lugar na ito. Kung hindi man, hindi magiging isang malakas na aura ng sama ng loob dito. Pagkatapos ng isang pagpos, inutusan ni Gerald si Harold. Hindi nagatubili si Harold at kumilos nang marinig ang mga sinabi ni Gerald. Sinimulan niyang utusan ang kanyang mga tauhan na suriin ng mabuti ang lugar. Tungkol naman kina Gerald at Ray, nagsimula na silang maghanap ng ibang lugar. Kapag walang tao sa paligid, doon lamang tinanong ni Ray si Gerald, "Kapatid Gerald, ang sinabi mo ngayon lang ay peke lahat, di ba?" Ko'y nahinalang tanong ni Ray. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Pagdating ko dito kagabi, hindi ko naramdaman ang isang matinding aura ng sama ng loob. Tila ang Horcrux Gang ay dapat na gumawa ng napakaraming masamang bagay sa nakaraan. Seryosong mukhang seryoso si Gerald nang sinabi niya iyon kay Ray. Hindi siya nagbibiro. Matapos marinig iyon, napagtanto ni Ray na ang sinabi ni Gerald ngayon lang ay totoo. Nauna niyang naisip na si Gerald ay kumikilos lang sa harap ni Harold. Arg! Maya-maya, isang malakas na sigaw ang narinig. Kagad, lahat ay tumakbo sa direksyon kung saan nagmula ang tunog. Dumating sila sa isang pader at nakita ang isang bungo na lumalabas mula sa isang butas sa dingding. Pagkakita nito, tumingin si Ray kay Gerald. Totoong-totoo ito. Naniniwala siya ngayon sa sinabi ni Gerald.
Nakasimangot si Harold at naging malungkot ang mukha. Ngayon, lalo pang naniwala si Harold sa kakayahan ni Gerald dahil ang lahat ay tulad ng sinabi sa kanya ni Gerald. Basagin ang pader at hukayin ang bangkay. Nag-utos si Harold sa kanyang mga sakop ng tame time. Pagkatapos nagsimula silang magtrabaho, binasag ang pader. Sa wakas, isa-isang nahulog ang mga balangkas sa dingding. Nang mahulog ang mga balangkas, lahat ay nabigla. Hindi lamang isang hanay na mga balangkas ngunit iilan. Oh, Diyos ko, maraming mga hanay na mga kalansay. Nang makita ito ni Ray, bulalas niya. Dapat mayroong higit sa isang bangkay dito. Paalala ni Gerald kay Harold. Bilang isang inspector, natural na makikita iyon ni Harold. Parehas siyang nagulat. Hindi niya inaasahan na marami pa ring mga bangkay na nakatago sa loob ng Horcrux gang. Hindi nakakagulat na sinabi ni Gerald na mayroong isang malakas na aura ng sama ng loob dito. Tila totoo ito. Mabilis. Kumuha ng isang tao upang pagsamahin ang mga buto na ito. Pagkatapos nito, in-order ulit ni Harold ang kanyang mga tauhan. Rumble. Bigla, dumilim ang kalangitan at kumalabog ang kulog. Kabanata 1884. O hindi. Lumalakas ang aura. Naalarma si Gerald. Mabilis, Jilly, ilabas mo rito ang iyong mga kalalakihan. Lumabas ka na ngayon. Ang panlalaki na aura sa iyong mga katawan ay ang target ng mga masusungit na aswang. Kagad, sigaw ni Gerald kay Harold. Umatras. Sigaw agad ni Harold nang walang pag-iisip. Narinig ito, ang lahat ng mga inspector ay umatras mula sa bulwagan kasama si Harold at tumayo kaagad sa tabi ng kalsada. Kapag nasa labas, nakita ni Harold at ng kanyang mga tauhan ang itim na fog na sumugod sa bulwagan ng Horcrux gang mula sa kalangitan. Nang makita ito, ang lahat sa pinangyarihan ay kinilabutan. Akala nila ay nakakatakot ito dahil hindi pa nila nakita ang ganoong bagay na nangyayari dati. Sa sandaling iyon, sina Gerald at Ray lang ang naiwan sa loob ng hall. Sumulyap si Gerald kay Ray na nasa likuran niya. Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka na ngayon. Sigaw ni Gerald. Kapatid Gerald, gusto kong manatili upang matulungan ka. Sagot ni Ray. Ano ang maitutulong mo sa akin? Wala ka pang natutunan. Kakayanin ko ito mag-isa. Lumabas ka ng mabilis bago huli na. Tinabol ni Gerald si Ray palabas ng hall. Hindi ito nakakatawang bagay dahil si Ray ay isang ordinaryong tao tulad ni Harold Lee. Kaya ang panlalaki na aura sa kanilang mga katawan ay napakakaakit-akit para sa mga galit na aswang. Kapatid Gerald, pumunta ka. Hindi ka ba nakikinig sa akin? May nais sabihin si Ray ngunit agad siyang napag-alitan ni Gerald. Nang marinig iyon ni Ray, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod kay Gerald. Kaya tumalikod siya at tumakbo papunta sa pintuan. Bang! Gayunpaman, huli na. Isinara ang pinto at hinarang ang pasukan. Nang makita ito, alam ni Gerald na huli na ang lahat. Hindi ka maaaring lumabas ngayon. Bumalik ka rito. Alam na hindi makalabas si Ray, inutusan niya kaagad si Ray. Masunuri na lumakad si Ray kay Gerald na dinukot ang isang sulok ng kanyang shirt. Swish! Sa sumunod na segundo, isang itim na hamog na ulap ang lumitaw sa harapan nila. Ang itim na hamog na ulap ay paikot-ikot sa paligid nila, halos parang may hinihintay ito. Hindi nang ahas si Ray na tumunog o huminga. Anong klaseng multo ka? Ipakita ang iyong sarili. Napatingin si Gerald sa itim na hamog at galit na sigaw. Nang masabi iyon, tinawag ni Gerald ang kanyang Astra Beast Sword at inalis ang kanyang espada. Naramdaman ng itim na ulap ang lakas mula sa espada at umatras palayo sa kanila. Pagkatapos ang itim na ulap ay nagmorph sa isang anyo ng tao at tumayo sa harap nila. Ito ay isang masungit na babaeng aswang na may maputlang mukha, pulang labi, at pulang dugo ang mga mata. Ang babaeng aswang na ito ay nabuo ng pagsanib ng ilang mga babaeng bangkay, kaya't ito ay isang napakalakas na masungit na aswang. Alam kong pinatay ka ng Horcrux gang. Gayunpaman, patay na si Roger kaya't maaari kang magpahinga sa kapayapaan ngayon. Sambit ni Gerald sa aswang ng babae. Tinitigyan ng babaeng aswang si Gerald at naglabas ng isang pulang laso patungo kay Gerald nang walang sinabi. Agad na iginawad ni Gerald ang kanyang Astra Beast Sword at nagsimulang makipaglaban sa babaeng aswang. Si Ray na nagtatago sa likuran ni Gerald ay lumipat dito at doon. Hindi siya naglakas loob na buksan ang kanyang mga mata upang tumingin sa babaeng masungit na aswang na iniisip na ito ay nakakatakot. Sa susunod na segundo, ang babaeng aswang ay naglabas ng isa pang pulang laso mula sa kanyang kabilang kamay. Sa pagkakataong ito, lumipad ang pulang laso patungo kay Ray. Kabanata 1885. Ray, mag-ingat ka. Sigaw ni Gerald kay Ray para alertuhan siya. Nang marinig ni Ray ang babala ni Gerald ay agad niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, ang baywang ni Ray ay nakatali na ng pulang laso. Swish!
Hinaila si Ray pasulong. Nang makita ito, mabilis na nag-react si Gerald at pinutol ang pulang laso sa kanyang espada. Snap! Buti na lang at mabilis si Gerald. Pinutol niya ang pulang laso at iniligtas si Ray. Chain ng kaluluwa. Matapos mailigtas si Ray, itinapon ni Gerald ang kanyang soul chain patungo sa multo. Ang soul chain ay lumipad patungo sa babaeng aswang. Gayunpaman, ang babaeng aswang ay hindi isang madaling target. Inaway niya ang kanyang pulang laso upang harangan ang soul chain. Hindi binibigyan siya ng anumang pagkakataon, tumalon si Gerald at sumugod sa babaeng aswang. Napakabilis ng bilis ni Gerald na wala ng oras ang reaksyon ng babaeng aswang. Pagkatapos sinaksak ni Gerald ang babaeng aswang gamit ang kanyang Astra Beast Sword. Patayin! Galit na sigaw ni Gerald sa malalim na boses. Sa pamamagitan nito, naglabas ang Astra Beast Sword ng isang madilim na asul na apoy at nilamon ang babaeng aswang. Pagkatapos gamit muli ang lakas ng espada, hinigop at pinawasak ni Gerald ang babaeng aswang. Matapos ang babaeng aswang, lumuhod si Gerald. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng asul na madilim na apoy. Nangyari ito nang sinipsip ni Gerald ang aswang sa kanyang katawan. Gayunpaman, walang pagpipilian si Gerald ngunit gawin ito. Ito ang tanging paraan upang talunin niya ang babaeng aswang. Ayos ka lang ba, Kuya Gerald? Pagkakita rito ay kaagad na sumugod si Ray at tinanong si Gerald na nag-aalala. Huwag ka dito. Huwag mo akong hawakan. Paalala ni Gerald kay Ray. Huminto agad si Ray sa paggalaw. Pagkaraan ng ilang sandali, ang madilim na asul na apoy sa paligid ni Gerald ay tuluyang nawala at bumalik siya sa dati. Tumayo ulit si Gerald at tumingin kay Ray. Kung hinawakan mo lang ako ngayon, masayang ka na ng aura at magiging grudgeful multo ka agad. Salitang bineti ni Gerald. Narinig ito, laking gulat ni Ray. Hindi niya alam ang mga kahihinatnan na magiging napakasindek. Sa parehong oras, ang langit ay bumalik sa normal. Ang mga itim na ulap sa kalangitan ay nawala ng tuluyan. Nang makita ito, alam ni Harold na ang krisis sa loob ay dapat na tinanggal. Boom! Ang pinto na nakaharang sa pasukan ng hall ay nawasak at sina Gerald at Ray ay sabay na lumabas. Nang makita silang lumabas, huminga ng maluwag si Harold. Mabilis na lumapit sa kanila si Harold. Ayos ka lang ba, G. Crawford? Nag-aalala si Harold tungkol sa kanyang kaligtasan. Mabuti na ako, Gilly. Ang mapusok na aswang ay nakitungo. Ayos lang ngayon. Si Roger at ang taong may peklat ay pinatay ng aswang na iyon. Sinabi ni Gerald kay Harold. Salamat, G. Crawford. Napakapaniwala mo. Tuwang-tuwa na pinasalamatan ni Harold si Gerald. Ngayon, naniniwala siya sa buong kapangyarihan ni Gerald at hindi na siya magduda sa kanya. Wala ito, Gilly. Masyado kang magalang. Ito ang ating obligasyon. Mapagpakumbabang sagot ni Gerald. Pagkatapos sinabi ni Gerald kay Harold, Mr. Lee, dahil ligtas ito ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Aalis na kami. Panipi. Kabanata 1886. Siyempre, mag-ingat ka, G. Crawford. Nagrespeto si Harold kay Gerald. Pagkatapos nito, iniwan ni na Gerald at Ray ang Horcrux gang sakay ng kotse. Kapatid Gerald, mukhang hindi matutuklasan ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Sa loob ng sasakyan, nagsalita si Ray, napakaswerte. Hehe, hindi ko inasahan na magkakaroon ng masungit na aswang sa bulwagan. Kaya, sinisi ko lang lahat dito. Gayunpaman, ang dalawang iyon ay karapat-dapat na mamatay. Mahinang ngiti na sabi ni Gerald. Sa totoo lang, kahit wala ang mapusok na aswang, walang makakaalam na si Gerald ang pumatay kay Roger at sa peklat na tao. Nagkataon lamang ito kaya't inilagay lamang ni Gerald ang lahat ng mga pagkakasala sa galit na multo na ito. Ray, sa susunod na kapag sinabi kong umalis ka na, huwag kang mag-atubiling. Sa kasamaang palad, ang mapusok na aswang sa oras na ito ay hindi partikular na malakas. Kung hindi man, hindi kita mai-save. Paalala ni Gerald kay Ray. Okay, naiintindihan ko, Brother Gerald. Masunurin na tumango si Ray. Ang nangyari ngayon ay sobrang nakakatakot para sa kanya lalo na't ang pulang laso ay nakatali sa bewang niya. Nakaramdam pa rin siya ng kilabot nang maisip niya ito. Sa kabutihang palad, mayroon siyang Gerald. Kung hindi man, mapapahamak sana siya. Simula bukas tuturuan kita ng ilang mga pangunahing kasanayan. Matapos mong makabisado ang pundasyon, tuturuan kita kung paano protektahan ang iyong sarili. Pagkatapos nito, nagmungkahi si Gerald. Talaga, napakahusay niyan, Kuya Gerald. Sa wakas ay masisimulan ko nang malaman ang mga kasanayan. Sigaw ni Ray sa tuwa nang marinig iyon. Dumating ang dalawa sa opisina sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. Nang bumalik sa kanilang tanggapan, nakita nila sina Juno at Irsa na nanunood ng balita tungkol sa Horcrux Gang. Ang balita ay nag-broadcast ng eksena ng ang kalangitan sa itaas ng lugar ng Horcrux Gang ay naging madilim. Hoy, bumalik ka na.
Pagkakita sa kanilang dalawa, tumayo si Juno at binati sila. Nakangiting sagot ni Gerald. Paano ito? Nakikita ko na may nangyari sa telebisyon. Nag-aalala na tanong ni Juno. Ngumiti si Gerald at sumagot. Wala yun. Nagkaroon lamang ng galit na aswang na nagtatago sa punong tanggapan ng Horcrux Gang. Narinig ang kanyang paglalarawan, naintindihan kaagad ito ni Juno. Kaya't sinisisi mo ang lahat sa masamang loob na aswang na iyon. Mabilis ang isip ni Juno at nahulaan niya ito kaagad. Oo, nakakatipid ito sa akin ng maraming ganoong paraan. Nagkibit balikat si Gerald at sinabi. Mabuti rin. Tiniyak ni Juno matapos itong marinig. Kaya pala, Gerald, ngayon lang tumawag si Yon. Hinahanap ka niya. Dapat kang pumunta at makilala siya mamaya. Doon lang naalala ni Juno ang tungkol sa tawag sa telepono at sinabi kay Gerald. Yon. Bakit niya ako hinahanap? Nagduda si Gerald. Si Yon Williams ay isang mabuting kaibigan ni Gerald. Gayunpaman si Yon ay isang mapaglarong tao na gustong kumain, uminom, at maglaro. Palagi siyang nanatili sa labas kaya alam ni Gerald kung anong uri siya. Ngayon na hinahanap niya siya, dapat mayroong. Ayos lang. Pupunta ako at makikilala ko siya mamaya. Hindi na nagsalita pa si Gerald at pumayag sa mungkahi ni Juno. Juno, maaari mong simulan ang pagtuturo kina Ray at Irsa ng ilang teoretikal na kaalaman tungkol sa paglilinang sa gabi. Tapos sinabi ni Gerald kay Juno. Okay, alam ko kung ano ang gagawin. Kabanata 1887. Tama. Pagkatapos pupunta ako at hanapin si Yon ngayon. Tawagan mo ako kung may anuman. Paalala ulit ni Gerald kay Juno at lumabas na ng opisina. Pagkalabas niya ng opisina, nag-drive siya sa pwesto ni Yon. On the way, hindi niya nakalimutan na tawagan si Yon. Sinagot ang tawag sa maikling panahon. Hello, Yon. Bakit mo ako hinahanap? Tinanong ni Gerald si Yon na nasa kabilang dulo ng telepono ay nagtataka. Gerald, mayroon akong magandang bagay para sa iyo. Tuwang-tuwa na sabi ni Yon kay Gerald. Magandang bagay. Anong magandang bagay? Duda pa rin si Gerald. Ha, sasabihin ko sa iyo mamaya. Pinigil ni Yon si Gerald sa suspense. Narinig ito, hindi mapigilan ni Gerald na maiikot ang kanyang mga mata. Misteryoso na naman ang batang ito. Anuman, walang sinabi si Gerald dahil alam niya kung anong uri ng isang tao si Yon. Ayos lang. Nasa bahay ka ba? Papunta na ako doon. Darating ako roon sa halos 10 minuto. Maagang tinanong ni Gerald si Yon at sinabi sa kanya na papunta na siya doon. Sa lalong madaling panahon. Oo, nasa bahay ako. Nagulat si Yon, ngunit agad siyang sumagot. Sige, ayos lang yan, magkita tayo mamaya. Sagot ni Gerald at binaba. Ang isang mayamang bata na tulad ni Yon ay palaging ganoon. Mula sa kanyang tono, alam ni Gerald na kailangan niyang magulo sa bahay sa ngayon. Gayunpaman, ayaw mag-alala ni Gerald tungkol doon. Ito ang personal na bagay ni Yon kung tutuusin. Ang bawat isa ay may magkakaibang buhay. Makalipas ang 10 minuto, nakarating si Gerald sa pwesto ni Yon, isang marangyang vilya. Ipinarode ni Gerald ang kanyang sasakyan at naglakad papunta sa pintuan. Saktong oras nakita niya si Yon na papalabas sa pintuan na may babaeng nasa braso. Pagkakita nito, ngumiti nang walang magawa si Gerald. Katulad ng inaasahan niya, ginagawa talaga iyon ni Yon. Matapos makita ang babaeng naka-off, tumingin si Yon kay Gerald. Hoy, kuya, nandito ka. Tuwang-tuwa si Yon sa paningin ni Gerald. Lumapit siya at binuksan ang mga braso. Magkayakap sina Gerald at Yon. Hindi ka man tumitigil ng isang araw. Mag-ingat baka hindi makuha ng iyong katawan. Pang-asar ni Gerald sa kanya. Hindi pwede yun. Ako ay nasa mabuting kalagayan. Hindi ako natatakot na maglaro kasama ng dalawa. May kumpiyansa na sabi ni Yon. Tumiti si Gerald sa kanyang puso. Si Yon pa rin ang dating katauhan niya. Hindi siya nagbago. Maya-maya pa ay nagtungo ang dalawa sa sala at umupo. Ibinuhos ni Yon ang isang basong alak para kay Gerald at nagsimula silang mag-usap habang umiinom. Sabihin mo sa akin, Yon. Bakit mo ako hinahanap? Ano ito na napaka-misteryoso? Tumiretso si Gerald sa point at diretsong tinanong kay Yon. Napakalapit ng kanyang relasyon kay Yon kaya hindi na kailangang magtago ng kahit ano. Paimple niyang nasabi ang gusto niya. Gerald, ganito pala. Natuklasan ko ang isang lugar at napapabalitang maraming kayamanan doon. Inaasahan kong maaari kang sumali sa akin upang galugarin ang lugar. Maaari kaming makahanap ng ilang magagandang bagay. Hindi nagatubili si Yon at diretsong sinabi sa kanya. Kabanata 1888. Nang marinig siya ni Gerald, nag-alinlangan siya sandali, iniisip kung anong magandang lugar ang tinukoy ni Yon. Saan iyon? Tanong agad ni Gerald. Gerald, narinig mo na ba ang tungkol sa Mount Dacrient? Sinubukan ni Yon na panatilihin ang suspense at tinanong siya ng mapaglarong.
Saglit na nagatubili si Gerald at tumango. Alam ko, hindi ba isang atraksyon ng turista? Bakit mo ako tinatanong niyan? Tiningnan ni Gerald si Yon na may hinala habang tumutugon. Hindi niya maintindihan kung bakit magiging interesado si Yon sa isang atraksyon ng turista. Aba, may isang bagay na hindi mo alam, Gerald. Bagaman ang lugar na iyon ay isang atraksyon ng turista, talagang mayroong isang malalim na yungib na nakatago sa bundok at maraming mga kayamanan sa loob ng yungib. Sinabi ni Yon kay Gerald na may sobrang nasasabik na ekspresyon sa mukha. Talaga. Ngunit, Yon, mula kanino mo narinig ang tungkol dito? Medyo nagulat si Gerald kaya mabilis niyang tinanong si Yon. Para malaman ni Yon ang tungkol sa isang sikreto, kailangang may magsabi sa kanya ng ganoon. At kailangang magkaroon ng isang balangkas sa likod nito. Nag-aalanggan si Yon at hindi sumagot. Gerald, sabihin mo lang sa akin kung payag kang sumali sa akin o hindi. Kung ikaw ay, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pagkatapos ng isang pagpos, nagmungkahi si Yon. Nang marinig ito ay lalong naghinala si Gerald. Naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi maganda ang nangyayari. Napakatagal ng panahon na hindi siya hinanap ni Yon. At ngayon nang hinanap niya siya bigla, may hawak siyang impormasyong sobrang sikreto. Dapat mayroon siyang ilang mga motibo sa likod nito. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, wala akong ipapangako sa iyo. Frank ang sabi ni Gerald. Bagaman malapit si Gerald kay Yon, hindi siya simpleng gagawa ng pangako patungkol sa anumang bagay. Kailangan niyang isipin muna ito. Yon, nakikita mo pa ba ako bilang kapatid mo? Kung gagawin mo ito, sabihin mo sa akin ang totoo. Saan mo ito narinig? Sino ang katrabaho mo talaga? Salitang bineti ni Gerald. Alam ni Gerald na hindi gagawin ni Yon ang ganoong bagay ng mag-isa. Kailangan niyang may nakikipagtulungan sa isang tao. Gayunpaman, hindi pa sigurado si Gerald kung ang pakikipagtulungan ay mabuti o hindi. Iyon ang problema. Ding dong. Bago pa buksan niya ang kanyang bibig upang sagutin ang tanong ni Gerald ay tumunog na ang doorbell. Bumangon si Yon upang sagutin agad ang pinto. Nang buksan niya ang pinto, nakita nila ang isang lalaking nasa edad na pumasok na may dalang stick. Isang babae na nakasuot ng leather jacket ang kasama niya na lumakad sa loob. Sa likuran nila, mayroong dalawang tanod. Tila sila ay mga taong mataas ang profile. Gerald, ipakilala ko sa iyo ang chairman ng Sun Group na si G. Lumana at ito ang kanyang sekretarya na si Miss Hailey Hanks. Sila ang nakatrabaho ko, sinabi ni Yon kay Gerald. Agad na nagpakita ng pag-aalinlangan si Gerald sa kanyang mukha. Mas marami o mas kaunti ang alam ni Gerald tungkol sa Sun Group na ito. Ang kumpanya ay nagdadalubhasa sa pagbabarena ng langis at pagmimina ng bakal. Gayunpaman, mababaw lamang iyon. Sa totoo lang, alam ni Gerald na ang Sun Group ay nagpapatakbo din ng isang lihim na negosyo at iyon ay ang pangangaso ng kayamanan. Ito ay lamang na hindi inaasahan ni Gerald na gagana si Yon sa mga tao mula sa Sun Group. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo, G. Gerald Crawford. Ngayon na nakita kita ng personal, ikaw ay talagang isang hindi kapanipaniwala na tao. Nakangiting bati ni Ty Lumana kay Gerald. Hehe, masyado kang magalang, G. Lumana. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa kapangyarihan mo at ng iyong kumpanya. Magalang na sagot ni Gerald. Gerald, nagbabayad sa amin si G. Lumana ng $30 milyong upang tuklasin ang Mount Dacreant at ang lihim na yungib sa oras na ito. Napakagandang opportunity. Lumakad siyan kay Gerald at sinubukang akitin siya ulit. Kabanata 1889. Lumakad siyan kay Gerald at sinubukang akitin siya ulit. Sumulyap si Gerald kay Yon at tumingin kay Ty Lumana. Ginoo, Lumana, paano mo nalaman ang tungkol sa nakatagong kuweba sa Mount Dacreant? At paano mo nalaman na may mga kayamanan sa loob? Tanong ni Gerald. Tungkol dito, hindi kita masasagot. Masasabi ko lang sa iyo na ang lahat ng alam ko ay lumitaw sa mapa na naipasa ng aking mga ninuno. Kailangan ko lang kayong dalawa upang mag-trip sa bundok para sa akin. Alam kong si G. Crawford ay may kakayahang mga psychic na bagay at paggalugad. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling ko kay G. Williams na hanapin ka. Sana matulungan mo kami, sinabi ni Ty Lumana sa isang seryosong tono. Siyempre alam ni Gerald ang iniisip ni Ty Lumana sa kanyang isipan. Gusto niya ang mga kayamanan. Ginoo Crawford, alam kong may hinahanap ka, at ayon sa mga tala mula sa aking mga ninuno, ang item na iyong hinahanap ay marahil sa Mount Dacreant. Sana maisip mo ito. Nang makitang walang tugon si Gerald, nagmungkahi muli si Ty Lumana. Nagulat si Gerald nang marinig iyon. Kumunot ang noo niya at tumingin kay Yon. Walang maraming tao ang nakakaalam tungkol sa item na kanyang hinahanap. Kaya niya na dapat sinabi ni Yon kay Ty Lumana tungkol dito. Kung hindi man, ang huli ay hindi nalalaman tungkol dito.
Nang makita niyon ang mukha ni Gerald, ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tumingin sa mga mata ni Gerald. Alam niyang magagalit sa kanya si Gerald. Maya-maya, nagsalita si Gerald. Sige, maaari kong aipan ko na sasali ako sa paggalugad. Gayunpaman kapag nandyan na tayo, lahat dapat ay nasa ilalim ng aking utos. Nag-propose si Gerald. Narinig ang panukala ni Gerald, walang pangalawang opinyon si Ty. Siyempre walang problema, agad itong pumayag si Ty. Sa kanya, ayos lang basta handa si Gerald na sumama sa kanila. Tungkol sa natitirang mga bagay, hindi siya mapakali. Ginoo, Crawford, hiling natin para sa isang masayang pakikipagtulungan. Umiti si Ty at sinabi kay Gerald. Oo naman, walang pakialam na sagot ni Gerald. Nasabi na umalis si Ty at ang kanyang kalihim sa bahay. Pagkaalis nila, sila Gerald at Yon na lang ang natira sa bahay. Gerald, ako tumingin si Yon kay Gerald at ibinaba ang ulo, hindi alam kung paano ito ipaliwanag. Nakonsensya siya sa pagsabi kay Ty tungkol sa bagay ni Gerald. Buntong hininga. Yon, alam mo ba kung anong uri ng negosyo ang pinapatakbo ng Sun Group na naglakas loob ka ring makipagtulungan sa mga taong ito? Walang magawa na tanong ni Gerald kay Yon. Alam na alam ni Gerald ang negosyo ng Sun Group. Iyon ang nakita niyang pinaka nag-aalala. Narinig ang kanyang katanungan, hindi alam ni Yon kung paano tumugon. Pasensya ka na, Gerald. Mahinang humihingi lang ng tawad si Yon. Kalimutan mo na, walang kwenta ang sabihin ngayon. Dahil nangako akong tatanggapin ang trabaho, gagawin ko ito ng maayos. Ngunit Yon, sana maalala mo na dapat mong talakayin ko muna ang lahat sa susunod. Ayaw na sanang pag-usapan ito ni Gerald at ayaw din niyang sisihin kay Yon sa anuman. Kaya paimpel niyang naalala ang huli. Kung sa bagay, mabuting magkaibigan sila. Higit sa lahat, hindi ito isang mahirap na hawakan ni Gerald at ang pinakamahalagang bagay ay nais niyang makuha ang hinahanap niya. Iyon ang dahilan na kinuha niya ang trabaho. Sige, gusto ko, Gerald. Mabilis na tumango si Yon bilang sagot. Kabanata 1890. Nakaramdam ng tuwa si Yon na hindi siya masyadong sinisisi ni Gerald. Nabigla lang siya ngayon, iniisip na magagalit sa kanya si Gerald. Sige, uuwi muna ako. Nakipag-ugnay ka pa kay Ty Lamana. Ipaalam sa akin ang oras ng pag-alis ng maaga. Babalik ako at maghanda para dito. Pagkatapos nito, pinaalala ni Gerald kay Yon. Okay, sure, Gerald. Tumango si Yon at sumunod sa pagsunod. Pagkasabi nito, umalis na si Gerald sa bahay at bumalik sa kanyang opisina. Hindi nagtagal, bumalik siya sa kanyang tanggapan. Nang siya ay maglakad sa loob, nag-aaral sa mesa sina Ray at Irsa at pinapatugtog ni Juno ang kanyang telepono sa tabi nila. Paano ito, kumusta ang iyong pag-unlad? Tanong ni Gerald sa kanila habang papasok siya. Kuya Gerald, bumalik ka na. Nang makita ni Ray si Gerald, tumayo siya at ninitian siya. Si Brother Gerald, tinuro sa amin ni Miss Zorn ang ilang pangunahing kaalaman tungkol sa mundo ng espiritu. Natutunan ko ang lahat tungkol sa espiritual na mundo, mga kaluluwa, at mga aswang. Iniulat agad ni Ray ang kanyang pag-usad kay Gerald. Matapos marinig iyon ni Gerald, tumango siya sa kasiyahan. Malaki, hindi masama, kaya magkikita tayo. Sumagot si Gerald kay Ray at nagmungkahi ng pagpupulong sa kanilang lahat. Umupo ang apat sa paligid ng mesa. May kailangan kong sabihin sa iyo. Narito ako ngayon sa lugar ni Yon at pupunta ako sa Mount Dacrient kasama ko siya. Sinabi ni Gerald sa tatlo. Bundok Dacrient, bakit bigla kang pupunta doon? Hindi ba isang atraksyon lamang ng turista iyon? Nagulat si Juno nang marinig siya. Kaya tinanong niya kaagad siya nang naguguluhan. Oo, tama ka. Ito ay talagang isang atraksyon ng turista. Ngunit sa oras na ito, nakikipagtulungan kami sa Sun Group upang makahanap ng isang nakatagong kuweba sa bundok. Hindi ito itinago ni Gerald sa kanila at malinaw na ipinaliwanag ang sitwasyon. Ngayon na sina Ray at Irsa ay nasa koponan, kailangan nilang malaman ang tungkol sa lahat. Ang pangkat ng araw. Paano napasama si Yon sa kanila? Si Juno ay binigla ulit. Hindi niya inaasahan na magkakaugnay si Yon sa Sun Group. Tungkol sa Sun Group, alam din ni Juno ang kanilang negosyo. Kapatid Gerald, ang Sun Group na ito ay hindi tamang kumpanya. Nagpapatakbo sila ng tamang negosyo ng mababaw, ngunit nakikipag-ugnayan sila sa ibang mga negosyo sa lihim. Paalala ni Ray kay Gerald tungkol doon. Ha, alam mo ang tungkol dito. Narinig ang tono ni Ray, hinala ang tanong ni Gerald. Hindi niya alam na alam din ni Ray ang totoong mga negosyo ng Sun Group. Siyempre ginagawa ko. Walang sino man na hindi alam ang tungkol sa Sun Group. Kaya lang hindi nila nais na ibunyag ito. Tumango si Ray at sinabi, Aba, tama ka. Ngunit sa oras na ito, wala akong pagpipilian. Kailangan kong maghanap ng isang bagay na napakahalaga doon kaya ko lang sila makatrabaho.
Walang magawa na paliwanag ni Gerald. Kapatid Gerald, sasamahan kita kung gayon. Agad na nag-propose si Ray. Sinulyapan ni Gerald si Ray ngunit hindi agad ito pumayag. Kabanata 1891. Negative, manatili ka lang dito sa ganitong oras. Pupunta ako roon kasama si Yon. Sagot ni Gerald habang nakatingin sa trio. Ngunit, J. Crawford, narito, alam kong nais mong sumama sa akin upang makita at matuto ng higit pa sa mundo, Ray, ngunit hindi sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, wala sa atin ang nakakaalam kung anong mga panganib ang naghihintay sa atin sa Mount Dacreant. Mayroong labis na maraming mga panganib na kasangkot. Sa pag-iisip na iyon, mangyaring manatili ka lamang dito at sanayin si Miss Zorn sandali. Sagot ni Gerald bago pa matapos ni Ray ang kanyang pangungusap. Sa huli, si Ray ay isang ordinaryong tao pa rin na nangangahulugang ang kanyang mga kakayahan ay malaki ang pagkakaiba kumpara kay Gerald. Sa pag-iisip na iyon, nasabi lamang ni Gerald ang lahat ng iyon ng mas maaga dahil tunay na nag-aalala siya alang-alang kay Ray. Bukod dito, ang pananatili dito upang sanayin kasama si Juno ay walang alinlangan na magiging mas kapaki-pakinabang kay Ray. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang maayos na sanayin at malaman ang tungkol sa pagiging isang magsasaka at tiyak na malulutas ni Ray ang mga problema kasama si Gerald sa halip na maging isang sidekick lamang sa hinaharap. Anuman pag-unawa kung saan nanggaling si Gerald, alam ni Ray na pinakamahusay para sa kanya na sumang-ayon na lang. Alinmang paraan sa sandaling sumang-ayon si Ray, kumarap si Gerald kay Juno bago idagdag, tulad ng nahulaan mo na, iiwan ko sa iyo ang lahat sa opisina, Juno. Kung may anumang bagay na hindi ka sigurado habang wala ako, maaari natin itong talakayin sa oras na bumalik ako. Nodang bilang sagot pagkatapos ay sumagot si Juno, Roger that. Huwag mo akong alalahanin. Si Juno para sa isa ay hindi alintana ang paglalaan ng mga gawain ni Gerald. Kung sa bagay, ito ang tanging paraan upang masuportahan niya siya. Kukunin ko ang iyong salita para dito. Ngayon pagkatapos pareho kayong ipagpatuloy ang iyong pagsasanay. Tungkol naman kay Juno, gusto kong makausap kayo ng pribado ng kaunti, sabi ni Gerald. Hinimok sina Ray at Ersa na ipagpatuloy ang pagsasanay at si Juno na lumakad sa tabi kasama ng mga kabataan. Kapag wala na sila sa pandinig, hindi mapigilan ni Juno na magtanong, Gerald, sigurado ka ba na makikipagtulungan ka sa Sun Group? Personal kung hindi iniisip na lahat sila ay maaasahan. Nakangiting banayad na tugon, alam ni Gerald kung saan nanggaling ang mga alalahanin ni Juno. Kahit na ganoon, umiling lang siya bago sumagot ng huwag kang mag-alala, hindi ako mahahawakan ng mga taga-Sun Group. Anuman pupunta ako doon sa unang lugar upang maghanap para sa isang mahalagang bagay. Naaalala mo ang larawan ng isang ginang na sinusubukan naming subaybayan sa lahat ng oras na ito. Mayroon akong kutob na lilito ito sa Mount Dacreant. Sa pag-iisip na iyon, kailangan kong magtungo doon upang makita mismo. Nakikita ko pa rin, mag-ingat. Yaong mula sa Sun Group ay tiyak na may mga nakatagong agenda, ungol nang nag-aalala na si Juno. Simpleng tango lamang bilang sagot pagkatapos ay ngumiti si Gerald habang dahan-daang tinapik sa likuran. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Ito ay isang tawag mula kay Yon. Nagkaroon na ng isang mahusay na paghula na si Yon ay tumatawag upang sabihin sa kanya na ang oras ng pag-alis ay napagpasyahan. Si Gerald ay tumitig lamang sa telepono ng ilang segundo bago tuluyang kunin ito at sabihin kumusta. Oo, Yon. Ayan ka na, Gerald. Nai-update ako ni Ty sa oras ng pag-alis. Kailangan nating maging sa pasukan sa highway ng Siyam bukas ng umaga. Sagot ni Yon. Nakuha ko. Magkita tayo doon bago mag-Siyam kung gayon. Sabi ni Gerald bago tumambay. Bukas ng umaga. Papunta ka na agad, Gerald. Tanong nang nagulat na si Juno. Sa totoo lang, sa hitsura nito, ang mga mula sa Sun Group ay hindi na makapaghintay pa. Sagot ni Gerald. Kaya, ipagpalagay ko na iyan. Anuman muli mangyaring maging maingat doon. Sabi ni Juno na napabuntong hininga, ayaw nang magulo pa. Hindi nagtagal, bumagsak ang gabi at sa panahong iyon halos nakapak na ni Gerald ang lahat ng kailangan niya. Habang nakapak lamang siya ng 4 na hanay ng mga damit, ang natitira sa kanyang bagahe ay naglalaman ng mga kagamitan na posibleng magamit niya sa paglalakbay. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung ano ang mga hadlang na makakaharap nila sa paglalakbay, kaya ang nagawa lamang ni Gerald ay ihanda ang lahat na nauugnay na may isip niya upang hindi siya magsisi sa pagiging hindi handa sa kalahati ng paglalakbay. Kabanata 1892. Anuman dahil tinitiyak niyang magpak ng maaga, nakapag-turn in si Gerald ng mas maaga sa gabing iyon. Pagkatapos ng lahat, mas maraming pahinga ang nakuha niya, mas mahusay ang hugis na siya kapag bumangon siya.
Umaga na nang tuluyan na siyang bumangon muli at pagkatapos ng isang simpleng agahan, tinapik ni Gerald ang kanyang backpack bago magmaneho papunta sa pasukan ng highway. Siyam na matalim ng tuluyang nakilala ni Gerald sina Yon Tai at iba pa. Nang magsasalubong na sana sila sa isa't isa, isang malakas na paga ang maririnig bigla na nagmumula sa trunk ng kotse ni Gerald, sinundan ng isang malakas fuck. Nakataas ang isang bahagyang kilay si Gerald kasama ang iba pa kaagad na lumapit upang mag-imbestiga. At nang buksan ang trunk, laking gulat ni Gerald nang makita si Ray na nakahiga sa loob, ang mga braso ay nakabalot sa isang bag ng bagahe. Ano ang ginagawa mo dito, Ray? Tanong ng tama na nakatulalang si Gerald. Awang-awang sumagot, sinabi ni Ray na parang ngumisi habang sinabi, ako, mabuti, nais ko lang talaga sumama. Kaya't hayaan mo akong sumama sa iyo. Anong negosyo itong unggoy? Pumalik ka sa tabi ni Juno. Sinimangutan si Gerald dahilan upang tumahimik sandali si Ray. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, tinitigyan ni Ray si Gerald ng may mga mata ng tuta na aso bago nagmakaawa, mangyaring. Nang makita kung gaano nakakaawa si Ray ay nagmamakaawa, maaari lamang mag-facepalm si Gerald habang siya ay napabuntong hininga bago sinabi, oh, what the hell? Dahil nandito ka pa rin. Mabuti, maaari kang sumama. Salamat, G. Crawford. Pulalas ni excited na Ray. Sino nga ba ito, G. Crawford? Tanong ni Ty sa isang usyosong tono. Siya ang alagad ko, tagapangulo Lamana. Tuldok-tuldok. Tumaan siya kay Ray. Pakilala ni Gerald. Nang marinig iyon, agad na nasumpungan ni Ty ang kanyang sarili nang sumagot siya ng nakangiti, ang alagad mo, sasabihin mo. Kaya, sabay tayo kung gayon. Sino ang nakakaalam, ang iyong bono ay maaaring magpalakas sa iyo. Narinig iyon, hindi mapigilan ni Gerald na muling masulyapan si Ray bago sumenyas para sundan siya ni Ray sa sasakyan niyon. 3 sasakyan lamang ang tatakbo para sa paglalakbay na ito at ang Gerald ay hindi isa sa mga ito. Sa halip, naiwan lamang ito sa isang parking lot. Anuman 3 tao lamang ang nasa sasakyan niyon na natural na si Yon ang nagmamaneho. Nakaupo sa tabi niya si Gerald na nangangahulugang si Ray lang ang nakaupo sa likuran. Tuldok-tuldok. Wala sa kanila ang nasabi kahit sa unang kalahati ng paglalakbay. Gayunpaman sa kalaunan, nagtamo ng lakas ng loob ang kabaadong si Ray na magbulong-bulong, huwag kang magalit sa akin, G. Crawford. Tuldok. Alam kong nagkamali ako. Nang marinig iyon si Gerald na nakabihis ang kanyang mga mata hanggang sa puntong ito, binuksan ulit ang kanyang mga mata bago pangingisda ang kanyang telepono. Kamusta? Ano ang nangyayari, Gerald? Tinanong ni Juno sa kabilang dulo ng linya na tila nagulat na si Gerald ay tumawag mula sa asol. Si Ray mismo ay lalong nag-alala nang mapagtanto niya na tinawag lang ni Gerald si Juno. Wala na, nais ko lamang ipaalam sa iyo na sa huli, napagpasyahan kong isama si Ray. Kabanata 1893. Naturally, ang pahayag na iyon ay parehong nagulat sina Juno at Ray. Kahit na ganon, si Juno ay mabilis na gumaling at sumama lamang dito. Mismong si Ray ang hindi inaasahan na tatabi si Gerald sa halip na patulan siya. Sa pamamagitan nito, matapos na tapusin ni Gerald ang tawag, hindi mapigilan ni Ray na tumingin kay Gerald sandali bago bumulong. Mr. Crawford, hindi na kailangang sabihin. Nandito ka pa rin kaya't sulitin lamang natin ito. Ano man mangyaring hawakan ang iyong dila hanggat maaari sa sandaling makarating kami doon. At mangyaring pakinggan ang aking mga utos kung magbigay ako sa iyo. Sagot ni Gerald, hindi man lang hinihintay na matapos ang pangungusap ni Ray. Nakuha ko ito, G. Crawford. Huwag mag-alala, magiging masunurin ako. Idineklara ni Ray habang mabilis siyang tumango. Sa sandaling iyon si Yon na nagmamaneho pa rin ay hindi mapigil ang ngumiti habang sinabi niya, alam mo, mayroon kang isang mahusay na disipulo, Gerald. Kung sa bagay, nag-aalala siya tungkol sa iyo na makalusot. Siya ay isang tao lamang na nagpapaalala sa akin palagi. Sinulyapan si Gerald sa isang mapaglarong tono. Napagtanto ng umisi si Gerald, alam ni Ray kahit papaano na hindi nagalit sa kanya si Gerald. Sa pamamagitan nito, hindi mapigilan ni Ray na makahinga ng maluwag habang nahihiya nitong kinamot ang likod ng kanyang ulo. Sinabi sa katotohanan, mas ginusto ni Ray ang pagkakaroon ng kaalaman sa mundo sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga pakikipagsapalaran kasama si Gerald kaysa sa simpleng pagsasanay sa loob ng bahay. Habang totoo na ang panganib ay aplenty out sa bukas na mundo, Ray tunay na naniniwala na ang adventuring ay ang pinakamahusay na paraan para sa kanya upang makakuha ng mas maraming karanasan. Ano man ang kaso, dahil kahit si Yon ay nakikipag-usap na ngayon, inisip ni Gerald na masarap ito sa oras para ipakilala sa kanya si Ray. Speaking of which, ang lalaking ito ay dumadaan kay Yon, Ray. Maaari mong piliing tawagan siya bilang G. Williams o kapatid Yon, sabi ni Gerald. Ang kasiyahan na makilala ka, kapatid Yon. Ang pangalan ko ay Ray.
Nakangiting sagot ni Ray. Nakuha ko. Sabi ni Yon bago ngumisi bilang sagot. Ngayon nawala sa daan niyon. Sa pamamagitan ng pagtatansya, gaano katagal bago kami makarating sa Mount Dacrient? Tanong ni Gerald habang nakatingin kay Yon. Bago pa man sumagot si Yon, binugbog siya ni Ray dito sa pagsasabing, nasuri ko na ng maaga ang ruta, G. Crawford. Mula sa pasukan sa highway, dapat tumagal ng halos 6 na oras bago makarating doon. Kasunod nito, ipinakita ni Ray ang kanyang telepono kay Gerald at ipinakita dito ay isang sistema ng nabigasyon. Si Ray mismo ang nagki sa Mount Dacrient bilang kanilang pupuntahan sa pangalawang pagsakay nila sa kotse. Nodding bilang tugon pagkatapos ay nagbulong-bulungan si Gerald, 6 na oras, tatagal pa, hulaan ko muna ako sa isang maliit na pagtulog. Talagang wala nang magagawa pa sa kotse sa loob ng 6 na oras kaya maaari rin siyang makashot Pinapanood habang nakasandal si Gerald sa kinauupuan niya bago binaba ito ng bahagya at kaagad na nakatulog, nagpa siya si Ray na gawin din ito. Pagkatapos ng lahat upang magtago sa puno ng kahoy, mas maaga siyang nagising kaysa kay Gerald na nagpapaliwanag kung bakit siya inaantok ng sandali ngayon. Hindi alintana, sa napagtanto na ang dalawa ay napunta sa mabilis na takbo, si Yon ay maaaring chuckle lamang sa isang medyo mapait na tono. Kung tutuusin bilang driver, hindi siya eksaktong nakapagpahinga tulad ng duo. Sa kabutihang palad, nakasanayan na niya ang pagmamaneho ng mas matagal kaya alam niyang makakaya niya ang 6 na oras na maayos lang. Mga bandang 3 nang tuluyan nang umalis si Gerald at ang iba pa sa highway at nakarating sa Mount Dacrient. Ang Mount Dacrient mismo ay isang nakamamanghang paglalakbay na lugar na walang sariling lungsod. Bukod sa natatanging lokasyon ng pangheograpiya nito, ang Mount Dacrient ay sikat din sa kung gaano ito kalawak. Ito ay napatunayan sa pamamagitan ng katotohanan sa isang sulyap, ang Mount Dacrient ay tila wala ring katapusan. Alinmang paraan para sa mga dumarating dito para sa mga paglalakbay, 5 araw ang karaniwang minimum. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kilalang katotohanan na walang sino man ang maaaring tunay na masiyahan sa kanilang karanasan dito kung manatili lamang sila sa isang solong araw. Kabanata 1894. Ano man ang kaso, pagkatapos na ay parada ang kotse, agad na nagtungo si Gerald at ang iba pa sa ticket counter upang opisyal na pumasok sa Mount Dacrient. Habang ang isang solong ticket ay nagkakahalaga ng $60, si Ty ang nagbabayad, kaya't hindi nag-alala si Gerald at ang kanyang partido tungkol sa bayad sa pagpasok. Pagpasok sa halip na sabik na dumiretso sa negosyo, ang unang bagay na ginawa ng pangkat ay upang maghanap ng lugar upang makapagpahinga sa halip. Matapos kainin ang ilan sa mga rasyon na dala nila upang mapunan ang kanilang lakas, tinanggal ni Ty ang kanyang lalamunan bago sinabi, sige, makinig kayo, lahat. Dito kami matutulog ngunit umalis kami sa madaling araw, maunawaan. Narinig iyon, lahat ay simpleng tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, hindi magtatagal bago dumating ang gabi at ang paglalakbay sa kadiliman ay hindi isang magandang ideya. Bukod sa halatang mas mapanganib, ang isang madaling mawalan din ng kanilang mga gulong. Sa pag-iisip na iyon, ito ay layunin ng isang mas mahusay na pagpipilian upang mag-set up ng dumating ang umaga. Sa labas ng paraan, inutos ni Ty ang isa sa kanyang mga tauhan na mag-book ng isang cabin para sila ay matulog sa gabi. Naturally, ang panuluyan ay hindi magiging mura sa lugar na ito. Ang pagdaragdag nito sa katotohanang ang kahoy na cabin na sa wakas ay naayos na ng grupo ay mukhang napakaganda, isang solong gabi doon nagkakahalaga ng $50. Ano man sina Yon, Gerald at Ray ay pinagsama upang manatili sa isa sa mga silid ng cabin. Pagpasok sa silid na iyon, iminungkahi kaagad ni Ray, sige, G. Crawford at kapatid Yon, paano ito? Humiga kayong dalawa habang matutulog ako sa sopa. Hindi na kailangan iyon. Makakahige ka na. Sagot ni Gerald. Ngunit, G. Crawford, walang pagtatalo. Nakuha mo ang kama, sabi ni Gerald, hindi man lang naghihintay na matapos ni Ray ang kanyang pangungusap. Narinig iyon, alam ni Ray na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Habang hindi niya ito sinabi, matapat na nadama si Ray. Si Gerald talaga ay napakabait sa kanya. Habang huli na ng mapagpasyahan ng trio na patulan ang high, nakatanggap sila ng sapat na pahinga at gin-icing ng huni ng mga ibon sa pagsisimula ng madaling araw. Sa oras na bumaba si Gerald at ang kanyang partido, lahat ay nakaimpake at handa na nakita nila na hinihintay na sila ni Ty at ang iba pa. Ayan kayong lahat. Nakatulog na maayos. Nakangiting tanong ni Ty. Anong uri mo na magtanong, Chairman Lumana? Medyo maganda ang tulog namin, hindi bababa sa ginawa ko, sagot ni Gerald sa isang magalang na paraan habang tumango si Ty bago pang isda ang isang mapa, pagturo sa isang lugar sa mapa, sinabi ni Ty pagkatapos, sige, nandito kami ngayon. Ang aming unang paghinto ay ang opisyal na pagtingin sa deck na halos 5 milya mula sa kung nasaan kami.
Mayroon bang tutol doon? Naturally, walang sinumang tumutol. Pagkatapos ng lahat si Ty ang may-ari ng mapa. Mismong si Gerald lang ang makakaasa na makayanan nila ang anumang mga isyu na lumabas sa kanilang paglalakbay. Sa pamamagitan nito, gumawa ang pangkat ng isang pangwakas na dobleng tseke upang malaman kung mayroon silang lahat sa kanila bago mag-set. Tuldok-tuldok. Sa kanilang paglalakbay, nakatingin lamang sina Gerald at Yon sa walang imak kay Ray na tila kinukunan ng larawan ang halos lahat. Narito ba ang batang lalaki para sa isang pakikipagsapalaran o paglalakbay? Sa kalaunan ay naiinis na sa lahat ng tunog na snapshot, hindi mapigilan ni Gerald na ungol. Ray, maaari mo ba itong iwan saglit? Sumagot si Chuckling, simpleng sagot ni Ray, ngunit hindi madali para sa amin na makakuha ng pagkakataong pumunta dito, G. Crawford. Patunayan ng mga larawang ito na narito na kami. Panipi. Kabanata 1895. Hayaan mo lang ang bata, Gerald. Ako, para sa isa, pinahahalagahan ang kanyang pagiging masigla dahil ang lahat doon ay out dito ay milya-milya ng mga nakakaya mo na magagandang tanawin. Sabi ni Yon. Nang marinig iyon, napapabuntong hininga lamang si Gerald bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, tinansya na hindi bababa sa 2 oras ang kailangan bago magawa ng grupo na sakupin ang 5 milya at sa wakas ay makarating sa officer view deck. Sa pag-iisip na iyon, kailangang aminin ni Gerald na ang pagiging bata ni Ray ay, sa pinakadulo panatilihing nakakaaliw ang paglalakbay, anuman, halos tanghali na sa oras na dumating ang pangkat sa officer view deck. Ang opisina ng pagtingin sa deck ay matatagpuan sa mataas na dako sa Mount Dacreant, at nakuha umano ang pangalan nito dahil sa ang katunayan na ang isang opisyal ay umakyat dito upang tamasahin ang tanawin, maraming siglo na ang nakalilipas. Habang iyon ang formal na pangalan ng pagtingin sa deck, kilala rin ito bilang platform ng pagtingin sa cloud. Tulad ng iminungkahi ng pangalan, ang lahat ng mga uri ng mga ulap ay makikita rin mula sa itaas. Ano man ang kaso, sa pagdating, lumingon si Ty sa iba pa bago sinabing, "Oh sige lahat, nakarating na kami. Magpahinga muna tayo at may makain muna tayo." Tandaan na magsisimula kaming tumagal sa magaspang na landas sa bundok pagkatapos nito. Habang ang iba ay tila sumasang-ayon, si Gerald, sa kabilang banda, ay lumakad patungo kay Ty bago magtanong, "Maaari ba akong tumingin sa mapa, Chairman Lumana?" Bagaman nagulat siya nang marinig ang hiling na iyon, inabot ni Ty ang mapa kay Gerald. "Salamat," sagot ni Gerald bago kaagad sumuri sa mapa. "May bagay ba, G. Crawford?" Tanong nang nagtataka na si Ty. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos ay itinuro ni Gerald ang mapa bago sabihin, "Bueno, pagkatapos na tingnan ang mapa, nararamdaman ko na makakarating kami sa aming patutunguhan kung hindi namin tinahak ang landas sa officer views deck." Pagkatapos ng lahat, mula sa puntong ito, ang lahat na naghihintay sa amin ay magaspang na mga kalsada sa bundok, at masisiguro ko sa iyo na hadlangan nito ang aming pag-unlad ng kaunti. Nang marinig iyon, tiningnan ng mabuti ni Ty ang mapa. At totoo sa sinabi ni Gerald, maaari pa silang makarating sa kanilang patutunguhan kung dumaan lang sila sa isang kahaliling landas. Bakit hindi niya ito napansin dati? Nakikita ko. Itama mo ako kung mali ako, G. Crawford, ngunit nagpapahiwatig ka ba na babalik tayo sa pinagmulan natin? Tanong ni Ty. Sa katunayan, kahit na upang linawin lamang, ito ay isang mungkahi lamang. Naturally, ikaw ang gagawa ng panghuling tawag. Iyon lang ang nais kong sabihin, ngayon kung patawarin mo ako, sagot ni Gerald bago lumakad papunta sa kinaroroonan ni Yon at Ray. Si Gerald ay hindi partikular na masigasig sa pagtulong sa kanila na maging prangka. Kung hindi dahil sa katotohanang nakikipagtulungan sa kanila si Yon, isasama na lang nina Gerald sina Yon at Ray, na gawin itong isang napapamahalaang partido ng tatlo. Anuman, habang pinapanood ni Ty na muling pagsasama ni Gerald sa kanyang pagdiriwang, si Ty mismo ang nagsimulang pagnilayan kung ano ang sinabi ni Gerald. Habang totoo na maaaring teknikal na makakarating sila sa kanilang patutunguhan ng mas mabilis kung mag-backtrack sila, natapos ni Ty na ang pag-backtrack sa puntong ito ay masasayang lang ng mas maraming oras. Sa pamamagitan nito, nagpasya si Ty na ipagpatuloy ang pagbaba sa daang napili niya. Kaya paano kung medyo malayo ito? Ang mahalaga ay makarating sila sa kanilang pupuntahan. Makalipas ang ilang sandali, ipinagpatuloy ng partido ang kanilang paglalakbay. Gayunpaman, hindi ito masyadong matagal mamaya nang biglang nagsimulang magbago ng mabilis ang panahon. Nakita kong gaano kalubha ang mga pagbabago, hindi maiwasang ba maulong si Ray, hindi ba masyadong mabilis na nagbabago ang panahon? Hindi ako magtataka kung nasalanta kami ng biglang pagkulog at pagkidlat. Natapos ang pangungusap ng pangalawang Ray, maririnig ang isang mababang pagmumula mula sa kalangitan na hinihimok ang natitirang partido na titigan si Ray. Nang napagtanto na hindi niya dapat ito jinx, ibinaluktot lamang ang ulo ni Ray, nararamdamang may tamang pagkahiya. Ganun pa man, nasanay si Gerald kay Ray na nagsasabi ng mga ganito.
Sa pamamagitan nito, inilipat niya ang atensyon ng lahat mula kay Ray sa pagsasabing, anuman, mag-focus tayo sa paghahanap ng isang lugar upang makatakas sa ulan. Pagkatapos ng lahat, ang paglalakad sa paligid ng napakaraming mga puno sa isang bagyo ay isang recipe para sa sakuna. Sa kabutihang palad, nakakita ang grupo ng isang kuweba upang sumaikop. Pagkapasok, hindi napigilan ni Ray na mapasigaw, banal. Napakalaki ng lugar na ito. Totoo sa mga sinabi ni Ray, ilang daang mga tao ay maaaring magkasya sa lugar na ito. Kabanata 1896. Hoy, halika, magmadali at tingnan ang lahat ng ito. Tinawag ang isa sa mga tauhan ni Tai na nauna ng nagmamanman. Nang marinig iyon, sinundan ng lahat ang pinagmula ng boses at di nagtagal, lahat ay nanlaki ang kanilang mga mata sa labis na pagkamangha. Ang isang maliit na mas malalim sa yungib, isang maliwanag na ilaw ng mga uri ay maaaring makita glimmer ang maganda. Ano pa, ang lahat ng mga uri ng natural na jades at jadites ay maaaring makita lumalaki sa buong lugar. Holy crap, ungol ni Ray habang kinukusot ang mga mata sa hindi makapaniwala. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong dalisay at natural na mga hitsura na jade at jadite sa kanyang buhay. Ang damdamin, syempre, ibinahagi ng iba pa roon. Upang isipin na ang isang kamanghamanghang lugar ay umiiral dito ng lahat ng mga lugar. Gaano katotohanang mahiwagang. Mabilis na pag-snap dito, lahat ay agad na nagsimulang maghanap sa paligid ng mystifying kuweba. Makalipas ang ilang sandali, nasa tamang panahon si Gerald upang mapansin na ang isa sa mga tauhan ni Tai ay naglabas ng martilyo. Alam na alam kung saan ito pupunta, agad na sumigaw si Gerald, stop. Narinig ang tinig ni Gerald at napagtanto na ang utos ay nakadirekta sa kanya, tinaas ng kilay ng lalaki habang nakatingin siya kay Gerald habang tinatanong, ano? Kumayo ka na. Walang dapat kumuha ng anuman sa mga jade o jadeite na ito. Ang mga ito ay kabilang sa kalikasan. Ganting sagot ni Gerald. Bah, mag-isip ng sarili mong negosyo. Sinulyapan ng lalaki bago ituro ang kanyang martilyo sa isa sa mga jade. Napagtanto na ang kanyang payo ay hindi makalusot, kaagad na lumusot si Gerald sa lalaki, inaasahan na mapipigilan niya siya sa oras. Sa kasamaang palad, si Gerald ay isang segundo lamang nahuli. Ang pangalawa sa jade na nadismad mula sa lupa, isang mababang dagandong ay agad na maririnig, at kasunod nito, ang buong kuweba ay nagsimulang manginig. Si Gerald ay nagkaroon ng pakiramdam ng gat na may hindi magandang mangyayari kung may magtangkang kumuha ng anuman sa mga mahahalagang bato, at sa kasamaang palad, patay siya ng tama. Sa dami ng pag-ilog ng yumib, lahat ay lalong nabalisa. Nang magsisimula na silang umalis sa yumib, biglang bumagsak ang isang napakalaking bato na tuluyan ng hinarang ang pasukan. Well, ito ay namamaga. Ang lahat ngayon ay natrap dito. Hindi mapigilan ang galit niya, kaagad na tinungo ni Gerald ang lalaking sanhi ng lahat ng ito bago siya suntukin sa ilong habang sumisigaw, "You goddamn bastard." Ang pangalawa ay nahulog sa lupa ang lalaki, ang natitirang tauhan ni Tai ay agad na itinutok ang kanilang mga sandata kay Gerald. Tumigil ka na. Lahat kayo, huminahon. Sigaw ni Tai habang sinusubukan niyang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang partido. Matapos ang ilang segundo, huminga ng malalim si Gerald bago pikit ang mga mata kay Tai habang tinatanong, itama mo ako kung mali ako, Chairman Lamana, ngunit partikular kung naalala na ang aking kalagayan sa pag-akay sa iyo dito ay pakinggan mo ang bawat salita. Sabi ko, habang si Tai ay natigilan sandali nang marinig iyon sa labas ng asol, dapat niyang aminin na talagang ginawa niya ang pangakong iyon. Naiintindihan na siya ang mali, mabilis na sumigaw si Tai, men. Itabi mo ang iyong sandata. Kapag ang mga tauhan ni Tai ay atubili na itago muli ang kanilang mga sandata, mahinang ngumiti si Tai kay Gerald habang sinasabi, Mr. Crawford. Inaasahan ko talaga na makikipagtulungan kami ng maayos sa pag-iisip na iyon dahil binawi ng aking mga kalalakihan ang kanilang mga sandata, maiiwasan mo bang itulak pa sa bagay na ito? Habang alam ni Gerald kung saan ang gagaling si Tai, ano ang punto ng nasabi lamang lahat ng ito ngayon na sila ay natrap. Ano man ang kaso, kailangan nilang maghanap ng paraan upang umalis sa yungib sa lalong madaling panahon. Kabanata 1897. Pagkatapos ng kaunting pag-pause, tiningnan ni Gerald si Tai bago sumagot, mabuti. Ano man kung nais mong umalis ng ligtas sa lugar na ito, nakikiusap ako sa iyo na sabihin sa iyong mga sakop na maging mas masunurin. Wala nang mga nakakaantig na bagay ng sapalaran. Pag-trigger ng isa pang bitag at marahil ay mapunta tayo rito ng tuluyan. Alam na ginawa niyang malinaw na malinaw ang kanyang sarili sa oras na ito, pagkatapos ay lumingon si Gerald nang hindi nagsabi ng isa pang salita. Nakapagpasya man o hindi si Tai na nasa kanya. Sandali na nakatingin sa likuran ni Gerald habang naglalakad ang kabataan upang maghanap ng ibang exit, hindi mapigilan ni Tai na masulyapan ang lalaking naging sanhi ng lahat ng ito. Kung hindi siya naging ganito kasakam, wala sa kanila ang matrap dito.
Ang lalaki mismo ay mabilis na ibinaba ang kanyang ulo upang maiiwas ang kanyang tingin ni hindi manang ahas na tingnan ang mata ni Tai. Tuldok-tuldok, puffing bilang tugon pagkatapos ay tiningnan ni Tai ang lahat ng kanyang mga nasasakupan bago idineklara, "O sige, makinig ka. Kung mayroon man sa inyo na naglakas loob na hawakan muli ang anumang bagay ng sapalaran, ako mismo ang magtaga ng iyong mga kamay." Nakuha yon. Sa kung gaano katindi ang utos ni Tai, alam ng kanyang mga nasasakupan na nangangahulugang negosyo siya na hinihimok ang bawat isa sa kanila na mabilis na tumango bilang tugon. Habang nangyayari ito, sina Gerald, Ray, at Yon ay nagmamanman na sa unahan na umaasang makahanap ng iba pang mga daanan na magagamit nila upang umalis sa Yumib. Sa kasamaang palad, kahit na tumingin sa paligid ng medyo matagal, wala sa kanila ang makakahanap ng isa pang exit path. Mula sa hitsura nito, ang lugar na ito ay tila halos natatakan mula sa mundo, makatipid para sa isang exit na na-block ngayon. Hindi upang maging isang downer ngunit tila walang anumang iba pang mga exit dito, ungol ni Ray, malinaw na nakakakuha ng higit pang pagkabalisa sa pamamagitan ng 1 minuto. Hanggat ayaw kong aminin, tama si Ray. Talagang nakakulong tayo rito. Dagdag niyon bago ba maantong hininga sa pagkabigo. Sa puntong ito, nagsisimulang magsisi na si Yon na nagtatrabaho kasama si Tai upang makarating dito. Kung nalalaman niya na ang isa sa mga tauhan ni Tai ay magdadala sa kanila ng labis na problema, walang paraan sa impyerno na isasaalang-alang pa niya ang tulong ni Tai. Kaya, dahil walang ibang mga landas na umiiral, maglaan tayo ng kaunting oras upang isipin ang tungkol sa mekanismo na sanhi ng bato upang selyuhan ang bibig ng Yumib sa unang lugar. Pagkatapos ng lahat, walang paraan na ang kuweba ay maaaring natapos na ito perpektong selyadong sa pamamagitan ng natural na paraan. Sagot ni Gerald sa kalmadong tono. Sumang-ayon. Pagkatapos ng lahat, hindi ba naramdaman mong kakaiba na walang natuklasan ang kuweba na ito dati sa kabila ng kasaganaan ng mga Jade at Jadeite dito? Sa totoo lang, ang kakaibang bahagi tungkol sa lahat ng ito ay ang katunayan na wala pang naghukay sa lugar na ito. Sabi ni Ray na medyo sumimangot. Kung naging iba pang kuweba ito, maraming tao ang naisasama na dito, maraming taon na ang nakakalipas matapos malaman ang tungkol sa lahat ng mga mahahalagang bato dito. Kung nangyari iyon, tiyak na ang lugar na ito ay tiyak na naiwan na baog ngayon. Chuckling bilang tugon pagkatapos ay sumagot si Gerald, ang katotohanan na ang mga mahahalagang bato dito ay higit na nanatiling hindi nagalaw ay malinaw na mayroong isang kakaiba sa lugar na ito. Ang pangalawa ng kanyang pangungusap natapos, ang sulok ng mata ni Gerald biglang napansin ang isang nakakagambala. Nakataas ang kilay, nagsimula siyang maglakad patungo sa isang lugar kung saan lumalaki ang maraming Jade at Jadeite at sa masusing pagsisiyasat, lumitaw na ang kanyang mga mata ay hindi pa naglalaro sa kanya. Mayroong mga pahiwatig na mga buto ng tao sa loob ng mga Jade at Jadeite. Naglalakad palapit upang makita kung ano ang labis na interesado ni Gerald, agad na nanlaki ang mga mata ni Ray nang mas mabigyan niya ng pansin ang mamahaling bato na kasalukuyang tinititigan ni Gerald. G. Crawford. Iyon ay mga buto ng tao, tama. Bakit nababalutan ng mga Jade at Jadeite ang mga ito? Bulalas ng tama na nabigla ni Ray. Ang hulaan ko ay matapos na matrap dito tulad namin kalaunan ay namatay ang taong ito. Sa sandaling siya ay walang anuman kundi mga buto, ang kinakailangan lamang ay ilang taon upang magsimulang lumaki ang mga Jade at Jadeite sa kanila. Sumagot si Gerald na nagmumungkahi ng kanyang teorya. Gayunpaman kung ang teorya ni Gerald ay tama, kung gayon tiyak na nangangahulugang hindi sila ang unang pangkat na natrap dito. Pagkatapos ng lahat, iyon lamang ang makatuwirang paliwanag para sa mga butong ito na narito. Gayunpaman, isipin na ang mga Jade at Jadeite dito ay lumago sa tulong ng mga buto ng tao. Kabanata 1898. Anuman matapos marinig ang sasabihin ni Gerald, kapwa sina Ray at Yon agad na humugot ng malamig na paghinga. Sinasabi mo ba na magtatapos tayo tulad nila, G. Crawford? Mamatay ba tayo dito? Ungol ni Ray, mukhang hindi ka panipaniwala balisa ngayon. Hoy ngayon, huwag mo na tayong ijinx ulit. Magkaroon ng kaunting paniniwala kay Gerald. Sigurado akong mag-iisip siya ng paraan para mailabas tayo dito. Ganti niyon. Nagtataka ako tungkol doon. Batay sa kung ano ang aming natipon pagkatapos ng pagtingin sa paligid, masakit sa akin na sabihin na may isang mataas na posibilidad na mamamatay talaga tayo dito. Sagot ni Gerald. Narinig iyon, agad na nanlaki ang mga mata ni Ray at Yon. Habang inaasahan na masabi ni Ray ang mga bagay na tulad nito, nang sabihin nito ni Gerald, simpleng nakapanlumaw. Anuman pagkatapos sabihin niyon, nagpatuloy si Gerald sa paglalakad ng mas malalim sa Yumib. Pagkatapos ng lahat sa kung gaano kalaki ang kuweba, mayroon pa ring pagkakataon na mayroon pang ibang exit sa dulo. Natural sinundan siya ni Ray at Yon at hindi masyadong nagtagal nang magsimulang marinig ng trio ang malulutong at kaaya-aya na tunog ng tubig na tumutulo sa loob ng Yumib.
Mayroong isang bagay lamang na labis na pagpapatahimik tungkol sa magagandang tunog na tumutulo. Tiyak na hindi ito tunog na maririnig ng isa sa lungsod. Naririnig mo yan, G. Crawford. Ang ganda ng tunog, sabi ni Ray sa halos mapangaraping tono. Alam ko, di ba? Nag-iisa ang tumutulo na tunog na parang lasing ako sa gitna ng isang enchanted na gubat. Dagdag niyon, isang matamlay na ngisi sa kanyang mukha. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Gerald na itaas ang isang noo nang siya ay lumingon upang tumingin sa kanyang dalawang alyado na mukhang nakalalasing. Habang personal na naramdaman ni Gerald na normal ang tunog ng pagtulo, agad niyang masasabi na ang mga tunog ay nakakaapekto sa dalawa pa, halos hipnotiko. Sa pag-iisip na iyon, mabilis niyang sinimulan ang pag-alog ng duo sa kanilang mga balikat habang sumisigaw, "Hey, snap out of it." May mali sa tumutulo na tunog. Ray, yan, gising na. Gayunpaman, wala itong silbi. Pareho sa kanila ay ganap na hindi tumutugon, humihingal na nagbitiw sa tungkulin, nagpasya si Gerald na bumalik sa kinaroroonan ni Ty at ng kanyang mga tauhan. Sa pinakamaliit, matutulungan nila siyang dalhin sina Ray at Yon sa isang mas ligtas na lugar. Sa pagkabigo ni Gerald, si Ty at ang kanyang mga tauhan ay tila nahulog na sa parehong hypnotic spell ni Ray at Yon. Nakatayo lamang sa lugar na may malaswang ekspresyon sa kanilang mga mukha, wala sa kanila ang tila may kakayahang magparehistro kahit anong sinabi o ginawa sa kanila ni Gerald. Mula sa mga hitsura nito, hanggat nagpapatuloy ang tumutulo ng mga tunog, wala sa kanila ang makakakuha nito. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na ang tanging paraan upang maibalik sila sa kanilang pag-iisip ay sa pamamagitan ng pagtingin sa pinagmula ng mga tunog at alisin ito. Gayunpaman, upang isipin na ang iba pa na dating na-trap dito ay nabiktima rin ng tumutulo na tunog, sa kung gaano kaiya ang lahat ay ngumisi, nahulaan ni Gerald na ang hypnotic effects ay medyo napakasaya. Mapupuno ng lubos na kaligayahan hanggang sa namatay ang pangalawa. Isang malupit na taktika sa pagpatay. Umiling si Gerald pagkatapos ay mabilis na nagsimulang magtungo patungo sa pinakamalalim na bahagi ng yungib kung saan nagmula ang tumutulo na tunog mula sa Kabanata 1899. Halos 10 minuto ang lumipas nang makarating si Gerald sa isang pond sa pinakamalalim na bahagi ng yungib. Lumitaw na mayroong isang bato na pier ng mga uri sa gitna ng katawan ng tubig at sa pier na iyon, inilatag ang isang board ng jade na gawa sa jadeite. Ang pagtaas ng isang bahagyang kilay pagkatapos ay napanood ni Gerald na ang isang patak ng tubig ay nahulog mula sa isang stalactite at pakanan papunta sa board ng jade na gumagawa ng isang tunog na kakaiba ang pakiramdam. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Sa kung gaano ang echoey ng mga pader ng yungib, hindi nakapagtataka kung bakit narinig nila ang tunog mula sa napakalayo. Pagdilat ng kanyang mga mata sa jade board, may pakiramdam si Gerald na ang pagsira dito ay mag-uudyok lamang ng isa pang bitag. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ng ilang pag-iisip, sa kalaunan ay naayos na niya ang pagkuha ng isang shirt mula sa kanyang backpack. Kasunod nito, maingat niyang nilalayo ng jade board at sa paghagis, ang shirt ni Gerald ay ganap na natakpen dito. Habang hindi niya ito ligtas na masira, hindi ito nangangahulugang hindi niya mapigilan ang tumutulo na tunog o kahit papaano, iyon ang inaasahan niya. Nababahala na nakatitig habang ang susunod na patak ng tubig ay nahulog mula sa stalactite at mabilis na bumababa patungo sa nakatikip na board na jade. Sa kalaunan natagpuan ni Gerald ang kanyang hininga ng walang tunog. Ngayon na tapos na iyon, mabilis na bumalik si Gerald sa kung saan dapat mag-check-in sa kanila sina Ray at Yon. Nang mapagtanto na ang dalawa ay nasa gulong-gulat pa rin, mabilis na sinimulan sila ni Gerald sa kanilang balikat habang sumisigaw, "Hoy, kumalas ka rito." Sa kabutihang palad, tila gumana iyon. Pagkuha ng sandali matapos, umiling si Ray bago nagtanong sa isang bahagyang tono, "Ha? G. Crawford, ako, ano ang nangyari?" Sa katunayan, Gerald, ano sa lupa ang nangyari doon? Ang huling bagay na naalala ko ay ang pagdinig ng isang kaaya-aya na tunog na tumutulo. Lahat matapos na iyon ay ulap-ulap, dagdag niyon, daing habang unti-unting nabawi ang kanyang mga bearings. Sa gayon, mahalagang pareho kayong naging hindi tumugon matapos marinig ang tunog ng tumutulo na tubig. Sa sasabihin ko, ang mga tunog mismo ay mayroong hypnotic effects. Sagot ni Gerald. Ngayon na nakakuha ng kabuluhan ng kung ano ang nangyayari, sinenyasan si Ray na tanungin kung gayon ang tunog. Huwag mag-alala, hindi mo na maririnig ang tumutulo pa sa mahabang panahon. Anuman, mayroon akong isang pakiramdam na ang lahat ng mga taong dati nang namatay dito ay lumipas ng masaya. Hindi bababasa, iyon ang ipalagay ko dahil lahat kayo ay may mga mabangis na ngisi habang na-entrant kayo kanina. Paliwanag ni Gerald, come again. Euphorically. To think na baka namatay din tayo ganun din. Bulalas ni Ray sa hindi makapaniwalang tono. Sa totoo lang, anuman ang kaso, dapat nating ipagpatuloy ang pagtuon sa paghanap ng exit.
Sumagot si Gerald, ayaw na manatili sa lugar na ito ng mas matagal dahil sa takot na mas maraming mga panganib ang naghihintay sa kanila. Narinig iyon, tumango ang dalawang lalaki bago magpatuloy sa pag-scout ng kuweba kasama si Gerald. Sa kabutihang palad, nakakita si Gerald ng exit sa oras na ito. Ray! Yon! Dito! Sigaw ni Gerald nang agad na tumakbo ang duo upang tignan kung anong meron. Nang makita ang ilaw na nagmumula sa exit, sina Ray at Yon ay tama na nasa sabik. Salamat sa Diyos. Mukhang talagang may isa pang exit, G. Crawford. Bulalas ni Ray na ngayon ay parang maaasahan niya si Gerald sa halos lahat. Pagkatapos ng lahat, kapwa nawala sa pag-asa sina Ray at Yon na makahanap ng exit ng mas maaga. Salamat kay Gerald, nakita nilang muli ang ilaw ng araw. Si Yon mismo ay hindi mapigil ang purihin kamangha-mangha. Ang sasabihin ko, walang imposible sa paligid mo, Gerald. Ano man, umalis tayo dito habang makakaya natin. Hawakan mo. Sinabi ni Gerald na ang pangalawa ay iminungkahi ni Yon. Kabanata 1900. Paglingon na tumingin kay Gerald, hindi napigilan ni Yon na tanungin, may isang bagay bang mali, Gerald? G. Crawford. Hindi ba dapat tayo magmadali at umalis na? Dagdag ni Ray sa naguguluhang tono. Hush! Bigyan mo ako ng isang maliit na kutsilyo, Ray. Utos ni Gerald. Sa pagsunod sa mga salita ni Gerald, nakuha ni Ray ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang sinturon bago ibigay kay Gerald. Tuldok-tuldok. Ang maliit na kutsilyo na nasa kamay niya pagkatapos ay lumakad si Gerald patungo sa isang malilinaw na kristal, berde-berde na jade, ang laki ng itlog ng manok na nakapaloob sa dingding. Kasunod nito, nanlaki ang mga mata ni Ray at Yon habang pinagmamasdan sina Gerald na may kasanayan sa paggamit ng kutsilyo upang mabilok ang jade sa pader. Ha! Hindi mo sinabi na hindi namin dapat hawakan ang alinman sa mga jades dito, G. Crawford. Bulalas ni gulat na si Ray. Matapos mailagay ang jade sa kanyang bulsa, simpleng sagot ni Gerald, totoo, ngunit tandaan na karaniwang walang anumang mga bitag malapit sa isang exit. Sa pamamagitan nito, nagpatuloy si Gerald sa paglalakad palabas ng yungib, sanhi ng mabilis na pag-snap palabas ng dalawang nakatulalang lalaki bago ito tumakbo. Ang pangalawa, lahat silang tatlo ay nasa labas, agad na tumingin sa langit si Ray bago huminga ng malalim na hangin. Salamat sa Diyos, sa wakas wala na kami sa lugar na iyon. Mas maganda ang amoy ng hangin dito. Bulalas ni Jovial Ray. Habang nararamdaman din niya na nasisiyahan siya, hindi niya maiwasang harapin si Gerald nang tanungin niya, speaking of which. Kumusta naman si Ty at ang iba pa, Gerald? Nakataas ang isang bahagyang kilay, simpleng sagot ni Gerald, ano? Inaasahan mo pa bang makuha ang lahat ng perang iyon sa kanya? Nang marinig iyon, natahimik sandali si Yon bago sabihin, hindi yan ang ibig kong sabihin. Mahalaga, nag-aalala lang ako at hindi kami palalabasin ni Ty at ng kanyang mga tauhan ng ganoon kadali na napagtanto nilang wala na tayo. Ha? Ano ang nakasisiguro sa iyo na mahahanap nila ang exit sa anumang oras? Tinitiyak ko sa iyo na sa oras na makalabas sila, malalayo ang layo natin sa kanila. Hindi nila kami maaabutan. Sagot ni Gerald na may chuckle. Napagtanto na may punto si Gerald, simpleng tumango lang si Yon. Ngayon kung gayon, kung wala nang iba pa, lumipat na tayo. Dagdag ni Gerald. Ngunit aling direksyon ang dapat nating puntahan, G. Crawford? Kung sa bagay, wala kaming eksaktong mapa. Tanong ni Ray. Nakangiting smugly bilang tugon pagkatapos ay sumagot si Gerald, at sino ang nagsabi sa iyo na wala kaming mapa? Naiintindihan na natigilan ng marinig iyon, nakatitig lamang sina Ray at Yon kay Gerald habang pinangisda ng kabataan ang mapa mula sa kanyang bulsa. Teka, wala bang mapa si Ty? Paano mo nakamit ang iyong mga kamay dito, Gerald? Tanong ng naguguluhan na si Yon. Ha, nakuha ko ito habang entrant pa rin sila. Nakangiting tugon ni Gerald, sinenyasan si Yon na pansamantalang mag-freeze bago bigyan ng dalawang thumbs up si Gerald. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.